Magandang hapon po. Nandito po muli ako upang ibahagi sa inyo yung salita ng Diyos na kung saan po ay ibahagi ko sa inyo yung part 4. Part 4 na po ito ng pangako ng Diyos. Magtitingnan po natin, ito po ay pinakamahalaga upang malaman ng bawat isa. Sapagkat kung titingnan po natin yung salita ng Diyos doon na ipinangako sa atin, yung mga aliw po, ang espiritu ng katotohanan, ito po yung karugtong noon, yung part 4 niya. Na kung titingnan po natin, ang tinalakay po natin nung yung part 3 po, yung iba't ibang uri ng kaloob doon po sa Korinto 12:4 hanggang 11. Ngayon po ito yung pangalawa. Ito po ay part 4 na. At ito yung karugtong noon at kailangan po natin matapos sapagkat parang malaman po natin talaga kung anong katotohanan tungkol po doon sa mga aliw na ipinangako sa atin ng Diyos at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Juan 3:27 na sinabi po ni Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ito po ay isang bagay na ipinangako ng Diyos sa atin, ang mga aliw po ito, na hindi matatanggap ito ng tao malibang hindi ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya po, ito ay binabahagi ko sa inyo. Subalit ngayon po ang talagang main topic po natin ay ang iba't ibang bunga ng espiritu. Kung titingnan po natin, napakabigat yun. Titingnan po natin kung titingnan po natin mabuti at pag-aralan pong mabuti, yung Galatians 5:22 po, na sinasabi dito sa salitang ito, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. At sa Galatia 5:3 po, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban po dito ay wala ng kautusan. So, ang titingnan po natin, sa unang salita pa lang at sa pambungad na pananalita pa lang ni Pablo sa salitang ito, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Pag-aralan po natin mabuti at pagbulay-bulayan po natin mabuti. Loobin nawa ng Diyos na maunawaan ninyo ito. Sapagkat sa unang pabungad pa lang ng salita, ang sinasabi po dito, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Titingnan po natin paano po mamumunga ang espiritu kung ang mga aliw ay hindi nakatanim sa puso nyo? Ito yung sinasabi ko Kailangan, itanim mo muna yung banal na espiritu sa puso mo na ipinangako. Kunin mo muna. Saka pa lamang ito mamumunga ng pag-ibig. Ayan po ang malinaw. Huwag nyo pong titingnan mabuti at pag-aralang mabuti. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Kaya nga, paano nga mamumunga ito? Kung yung mga aliw na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay wala dyan sa puso mo, hindi po mamumunga yon. Ito po yung malinaw Subalit ang bunga ng espiritu, titingnan mo, ang bunga po ng espiritu ay pag-ibig. Malinaw na malinaw po. Paano po ito yung tanong ko, paano po mamumunga ito kung ang espiritong ito, wala kang espiritu sa puso mo? So malinaw po na hindi mo magagamit ang espiritu kung wala ito sa puso mo. Hindi po mamumunga ito Ang palay pag itinanim po sa lupa, mamumunga yon kasi itinanim. Ngayon, kung wala kang espiritu sa puso mo, hindi po ito mamumunga kahit kailan. Sapagkat malinaw po ang sinasabi ng Biblia.
Kung wala kang espiritu sa puso mo, ay hindi ka kay Kristo. Kaya po nga sinasabi ko sa inyo, kung titingnan po natin, yung Roma 5:5, at hindi tayo binigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Malinaw po, ibinuhos ang pag-ibig sa ating mga puso. Kaya po kailangan, kung binigyan ka ng Panginoon, ibinuhos sa iyo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo. Kailangan po ito'y mamunga. Ngayon ang tanong ko sa iyo, paano ito mamumunga kung wala ang Espiritu sa puso mo? Hindi po ito mamumunga ng pag-ibig kahit kailan. At tingnan mo, hindi lang po pag-ibig ang bunga nito. Kagalakan. Ito, ang kagalakan na to, hindi po ito nararanasan ng mga mananampalataya. Ito, kasi kabisado ko ito kung paano ito kumilos sa buhay ko Nagpupuri pa lang po sa Panginoon. Ang kagalakan po ng Panginoon, sa puso ko ay umaapaw na. Sapagkat, taglay ko po yung bunga ng Espiritu at taglay ko po yung puno na mang-aaliw na tinanggap ko sa Panginoon na namumuhay sa akin sa araw-araw na ipinagkaloob ito sa akin. Titingnan po, pag umaawit pa lang po ng papuri sa Diyos, umaapaw na ito. Kaya po ako umiikot at kinakamayan ko po dahil nais ko pong ibahagi at dumalo yung kagalakan na yun sa kamay ko na ibahagi ko doon po sa aking kinakamayan. Kasi yung umaapaw na yun, tsak na sila ay madadamay. Biyaya po ng Diyos yun. Kapayapaan po. Pag ang sarili mo ipinagkatiwala mo sa Panginoon, mayroon kang kapayapaan sa Diyos. Pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan at katapatan. Kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay wala pong kautusan. Sapagkat kung titingnan po natin, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang sarili sa atin nang dahil sa pag-ibig. Matatagpuan po natin yun doon sa John 3:16 na kailangan natin kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung bunga ng pag-ibig, yun ay bunga ng Espiritu. Kailangan po natin matatanggap muna yung mga aliw sa puso natin, kasi kung wala ka sa puso mo nito ay hindi po mamumunga. Kasi ito yung sinabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu. Ngayon, paano ngayon mamumunga ang Espiritu kung wala kang Espiritu sa puso mo? Kailangan kunin mo muna yung puno. Parang itanim mo muna yung puno, saka mamumunga ito ng Espiritu ng Diyos. Mamumunga ito ng pag-ibig. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Malinaw na malinaw po, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sapagkat nabuhay po tayo sa pag-ibig, naligtas po tayo sa pag-ibig, pinatawad po tayo dahil sa pag-ibig, naging malaya po tayo dahil sa pag-ibig. Subalit, kailangan po natin ang pagpipigil sa sarili. Parang wag na tayong magkasala upang ang pag-ibig na ito ng espiritu ang bunga ng espiritu ng pag-ibig ay magagamit po natin. Kaya nais ko ito ibinahagi sa inyo sapagkat nais kong patunayan sa inyo na sa salitang ito ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Kasi ang pinagbabatayan ko dito, paano mamumunga ang espiritu kung wala sa puso mo? Hindi po ito mamumunga. Kailangan kunin mo muna ang espiritu ng katotohanan ng mang-aaliw na ipinangako sa atin. Kaya po iyan ang sinisikap ko na ibahagi sa inyo para malaman po ng bawat isa na kailangan natin mamumuhay sa espiritu. Sapagkat ang kailangan ng Diyos ay sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kung nasa iyo ito,
mapalad ka. Sapagkat hindi pinapahintulot ng Diyos ito na malaman ng sanlibutan. Hindi pinahintulot ito ng sanlibutan na malaman ang espiritu ng katotohanan, sapagkat ito ay kalaban ng sanlibutan at hindi ito nakikita ng sanlibutan at hindi ito nakikilala ng sanlibutan. Kaya sikapin po natin na makuha natin ang mga aliw na maitanim sa puso natin upang mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Sa 5:23 Galacia, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Kailangan po pigilin natin ang sarili natin. Bakit sinabi yon? Parang mawala yung galit doon, yung control, pagtitiis kasi at pagtitiyaga. Magkakasama-sama na sila doon. Parang magamit po natin yung bunga ng espiritu. Kailangan yung puno ng mga aliw at espiritu ng katotohanan. Ipinangako doon sa John 14:16 at 17. Parang magamit po natin ang bunga ng espiritu. At mapapasa atin po ang mga bunga nito lahat. At magagamit po natin ito kung mayroon po tayong bunga ng espiritu. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Magandang hapon sa inyong lahat.